Magandang araw po sa inyo, mga minamahal kong kababayan. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na naglaan ng aking propesyon sa pangangalaga ng kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, nasaksihan ko ang mga kwento ng panghihina, pagbagal, at kung minsan, pagkawala ng pag-asa na kaakibat ng pag-edad. Ngunit narito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang isang napakagandang balita, isang sikreto na hindi matatagpuan sa gym o sa bote ng gamot, kundi sa ating mga kusina. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamabisang paraan para maibalik ang lakas ng inyong mga binti, lalo na kung nararamdaman ninyong nanghihina na kayo ay nagmumula sa isang partikular na pagkain. O tama po ang inyong narinig. Ayon sa mga pinakabagong pag-aaral, may isang uri ng pagkain na kapag kinain sa tamang oras at may tamang kasama, ay kayang simulan ang pagpapanumbalik ng lakas ng inyong mga kalamnan at nerbiyos sa loob lamang ng 12 oras. Isang pag-aaral noong 2023 na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition ang nagbunyag ng isang kahangahangang katotohanan. Ang mga taong lampas sa edad na 50 na kumain ng isang partikular na masustansyang pagkain sa gabi ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa aktibidad ng kanilang mitokondriya, ang mga pabrika ng enerhiya ng ating mga selyula, at sa pagbuo ng protina sa kalamnan kinaumagahan pa lamang. Ito ang mga biolohikal na proseso na nagbibigay sa atin ng lakas, enerhiya at kakayahang magpagaling, lalo na sa ating mga binti na siyang unang nanghihina habang tayo ay nagkakaedad. Hindi lamang ito tungkol sa paggalaw o sa itsura. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas fundamental, ang inyong kalayaan, ang inyong kakayahang tumayo sa sarili ninyong mga paa, at ang inyong kumpiyansa sa sarili. Kapag humihina ang lakas ng binti, lahat ay nagbabago. Ang pag-akyat sa hagdan ay nagiging isang mabigat na gawain. Ang paglalakad ay nagiging alanganin. Bumababa ang ating enerhiya. At kadalasan, sinisisi natin ang pagtanda. Ngunit heto po ang katotohanan. Ang edad ay hindi ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kalamnan. Ang mas malalaking salarin ay ang hindi pagtugma ng ating circadian rhythm o body clock, ang mababang antas ng pamamaga sa katawan, at ang patuloy na kakulangan sa nutrisyon ng ating mga selyula. Sa madaling salita, hindi ang edad sa inyong kalendaryo ang may kasalanan, kundi ang estado ng inyong biyolohiya. Mahalaga kung ano ang inyong kinakain, kailan ninyo ito kinakain, at kung paano ito nakakaapekto sa inyong mga kalamnan at sistema ng nerbiyos. Sa ating pag-uusap ngayon, tatalakayin natin ng malaliman ang siyensya sa likod ng isang simpleng pagkain na kapag ginamit ng tama ay kayang magdulot ng malaking pagbabago sa lakas ng inyong mga binti. Malalaman ninyo ang eksaktong nutrisyon na nagpapabilis ng paggaling ng inyong mga nerbiyos at kalamnan habang kayo ay natutulog. Kung paano tinutulungan ng pagkaing ito ang mitokondriya na gumana ng mas mahusay. Ang papel ng mga amino acid sa pagpapanumbalik ng densidad ng inyong kalamnan. Bakit ang circadian rhythm ay kritikal sa pagiging epektibo nito? Kung kailan ito dapat kainin para makuha ang pinakamataas na benepisyo. At isang detalyadong hakbang-hakbang na proseso
na maaari ninyong simulan ngayong gabi mismo. Ito po ay siyensya, hindi haka-haka. Ito ay isang paalala na ang inyong katawan ay may likas na kakayahang magpagaling ng mas mabilis kaysa sa inyong inaakala, basta't bibigyan natin ito ng tamang mga kasangkapan. Simulan na po natin ang katotohanan. Hindi nawawala ang inyong kalamnan. Nadi-disconnect lamang ito. Sa loob ng maraming taon, ang paniniwala natin ay ang pagkawala ng kalamnan dahil sa pagtanda na tinatawag na atrophy ay sanhi ng pagliit ng mga hibla ng kalamnan dahil sa pagbaba ng mga hormon o kakulangan sa ehersisyo. Ngunit ngayon, isang bagong pananaw ang ipinapakita ng neuroscience, isang pananaw na mas praktikal at puno ng pag-asa. Heto po ang natutuklasan ng mga siyentipiko, isang malaking bahagi ng kalamnan na inaakala ninyong nawala na ay sa katunayan ay naka-disconnect lamang. Isipin ninyo ito. Ang mga motor, neuron, ang mga kable ng kuryente na nagkokonekta sa inyong utak at spinal cord patungo sa inyong mga kalamnan, lalo na sa mga binti, ay nagsisimulang humina o mawalan ng bisa pagsapit pa lang ng edad 40. Ang paghina ng koneksyon na ito ay nagre-resulta sa pagbaba ng kalidad ng signal na elektrikal. Ibig sabihin, ang utos mula sa utak na kumilos ka kalamnan ay hindi na nakakarating ng buo. Nariyan pa rin ang mga kalamnan pero hindi sila nakakatanggap ng malinaw na utos kaya hindi sila gaanong gumagana. Isang makabagong pag-aaral mula sa University of Calgary ang nagpatunay na sa maraming matatanda na may nanghihinang binti ang istruktura ng kalamnan ay buo pa rin. Ang tunay na problema ay nasa neuromuscular signaling, ang komunikasyon sa pagitan ng nerbiyos at kalamnan. Sa madaling salita, ang kalamnan ay hindi patay, ito ay offline lamang. At ang magandang balita, kung ito'y offline, maaari itong ibalik online. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang alanganin kayong tumayo mula sa upuan kahit wala namang dahilan, o napansin nyo ba na mas mabilis mapagod ang inyong mga binti kaysa dati? Kahit wala namang nagbago sa inyong gawain, hindi lang iyan simpleng pagtanda. Iyan ay isang sintomas ng paghina sa komunikasyon ng inyong mga nerbiyos. Dito pumapasok ang kahalagahan ng ating spinal cord. Ito ang nagsisilbing relay station para sa mga utos na pampaggalaw. Upang mapanatili ang kalidad ng signal, kailangan nito ng tuloy-tuloy na suporta na mula sa nutrisyon. Isipin ninyo na ang inyong sistema ng nerbiyos ay isang supervisor, sabihin na nating si kapitan na sumisigaw ng mga direksyon gamit ang isang megaphone. Ang inyong mga kalamnan sa binti ay ang kanyang mga masisipag na trabahador. Kung mahina na ang baterya ng megaphone ni kapitan, hihina rin ang trabaho ng kanyang mga tauhan. Ngunit sa sandaling palitan mo ng bagong baterya ang megaphone, agad nababalik sa sigla ang buong grupo. Ang isa sa pinakamabilis na paraan para i-recharge ang bateryang ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sustansya sa neuromuscular junction, ang mismong punto kung saan nagtatagpo ang inyong nerbiyos at kalamnan. May mga partikular na amino acid B vitamins at cholinergic precursors na kayang palakasin ang koneksyong ito sa loob lamang ng ilang oras. At ang pagkain na ating pagtutuunan ng pansin
pinaglalaman ng mga ito. Kaya't hindi lang natin pinapakain ang ating mga kalamnan. Binubuhay nating muli ang koneksyon sa mga ito. Bago kayo mag-isip na kailangan ninyong magpalaki pa ng kalamnan, tanungin muna ang sarili. Ginagamit ba ng aking sistema ng nerbiyos ang mga kalamnan na mayroon na ako? Madalas ang panghihina ng binti ay hindi tungkol sa dami ng kalamnan, kundi sa kalidad ng signal. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang sustansya para muling i-activate ang sistemang ito, ang amino acid na leucine. Leucine ang switch na nagpapagana sa pagbuo ng kalamnan. Kapag kumain tayo, ang ating katawan ay hindi lang naghahanap ng kalorya, naghahanap ito ng mga signal o molecular na pahiwatig na nagsasabi kung ano ang susunod na gagawin. At ang leucine ay isa sa pinakamalakas na signal na hinahanap nito. Ang leucine ay isang essential amino acid. Ibig sabihin, hindi ito kayang gawin ng ating katawan, kaya kailangan natin itong makuha mula sa pagkain. Ngunit ang kahalagahan nito ay higit pa sa pagiging simpleng sustansya. Tinatawag ng mga siyentipiko ang leucine na isang anabolic trigger. Ito ang nagbibigay hudyat sa ating mga selyula na oras na para lumaki at magkumpuni. Heto po ang paliwanag. Ang leucine ay direktang nag-a-activate ng isang biolohikal na proseso na tinatawag na mTOR, mammalian target of rapamycin. Isipin ninyo ang mTOR bilang isang control tower para sa pagbuo ng protina sa kalamnan. Ang leucine ang daliri na pumipindot sa switch na nagbubukas sa mTOR na siyang nag-uutos sa katawan na simulan ang pagbuo o pagkumpuni ng tissue ng kalamnan. Sa isang pag-aaral noong 2011 na inilathala sa Journal of Nutrition, ipinakita ng mga mananaliksik na kahit sa mga matatanda, ang isang kainan na mayaman sa leucine ay kayang magpataas ng husto sa aktibidad ng mTOR at magpasigla sa muscle protein synthesis. Napakahalaga nito dahil habang tayo ay tumatanda, ang ating mga kalamnan ay nagiging manhid o hindi na gaanong tumutugon sa mga anabolic signal. Ngunit kayang lampasan ng leucine ang hadlang na ito. Sa katunayan, isa ito sa iilang sustansya na napatunayang kayang gawin ito sa loob lamang ng ilang oras. Naranasan nyo na ba na kumain ng isang high-protein na tanghalian pero pagkatapos ay nanghihina pa rin ang pakiramdam ninyo? Malamang, ang problema ay wala sa dami ng protina kundi sa kalidad at timing ng leucine. Maraming nakatatanda nang hindi nila namamalayan ay kumakain ng sapat na protina para lamang maiwasan ang pagkasira ng kalamnan, ngunit kulang sa leucine para aktibong magpalaki nito. Heto ang isang simpleng gabay na magagamit ninyo. Gawing sentro ng inyong unang malaking kainan sa araw ang isang pagkaing mayaman sa leucine. Ang mga protina mula sa hayop tulad ng itlog, karne ng baka, manok, at lalo na ang whey protein ay may pinakamataas na nilalaman ng leucine. Para magkaroon kayo ng ideya, ang humigit kumulang na 25 hanggang 30 gramo ng dekalidad na protina ay naglalaman ng mga 2.5 hanggang 3 gramo ng leucine. Ito ang magic number na sapat na para i-activate ang mTOR at simulan ang pag-aayos ng kalamnan. Kung gusto ninyo ng pinakamadaling paraan, ang whey protein isolate ay isa sa mga pinakamabisa. Naglalaman ito ng tamang proporsyon ng leucine at iba pang mahahalagang amino acid. Ito ang dahilan
kung bakit ginagamit ito ng mga atleta at ngayon ng mga doktor na gumagamot sa mga matatanda para mabilis na maibalik ang muscle function. Ngunit tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkumpuni. Ito ay tungkol sa muling pagkonekta. Dahil kapag kumakain kayo ng protina na mayaman sa leucine, hindi lang kayo nagpapalaki ng kalamnan. Nagkakaroon kayo ng dialogo. Muli ninyong itinatatag ang isang biochemical na pag-uusap sa pagitan ng inyong mga kalamnan at sistema ng nerbiyos. At kung gaano kabilis bumalik ang usapang iyan, ganoon din kabilis ninyong mararamdaman na ang inyong mga binti ay muling nagiging malakas, matatag at buhay na buhay. Ngayon, tatalakayin natin ang ikalawang mahalagang piyesa sa palaisipang ito, ang acetylcholine, ang mismong kemikal na nag-uutos sa inyong kalamnan na kumilos at ang partikular na pagkain na nagpapanumbalik nito ng mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga suplemento. Acetylcholine at itlog ang mensahero at ang pinagmumulan nito. Kapag nagpasya kayong tumayo, maglakad o bumangon mula sa isang upuan, ang inyong utak ay nagpapadala ng isang signal. Ngunit ang signal na iyon ay hindi direktang nakakarating sa inyong mga kalamnan. Ito ay unang kinoconvert sa isang kemikal na mensahero na tinatawag na acetylcholine. Ang acetylcholine ang neurotransmitter na responsable para sa neuromuscular transmission. Ito ang mismong mekanismo kung paano naisasalin ang isang signal sa inyong utak sa aktwal na paggalaw. Kung wala kayong sapat na acetylcholine, ang inyong mga kalamnan ay hindi gumagana ng maayos. Nagmi-misfire sila, nag-aatubili o simpleng hindi tumutugon. Habang tayo ay nagkakaedad, lalong nagiging critical ito. Ipinapakita ng mga pananaliksik na bumababa ang produksyon ng acetylcholine at pati na rin ang pagiging sensitibo ng mga receptor nito, lalo na sa mga motor neuron na nagsusupply sa mga binti. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas makaranas ng mga problema sa balanse o mabagal na reaksyon ng kalamnan ang mga nakatatanda. Dito po nagiging kapana-panabik ang siyensya. Ang choline ang hilaw na materyales para sa paggawa ng acetylcholine ay napatunayang mabilis na naibabalik ang kakayahan ng signaling na ito. Ayon sa isang pagsusuri noong 2012 na inilathala sa Journal na Nutrients, ang pagpapataas ng choline sa dieta ay maaaring magpataas ng produksyon ng acetylcholine sa loob lamang ng 6 hanggang 12 oras. Kaya anong pagkain ang nagbibigay sa atin ng ganitong benepisyo? Ang sagot, itlog. Ang pula ng itlog, egg yolk, ang isa sa pinakamayaman na natural na pinagkukunan ng choline. Sa 2 buong itlog lamang, makakakuha kayo ng mahigit 300 mg ng choline na direktang kinoconvert sa acetylcholine at tumutulong na ayusin ang motor control pathway na iyon. At hindi lamang ito isang simpleng kaalaman sa nutrisyon. Ito ay isang praktikal na protocol. Kung nakakaranas kayo ng panginginig, kawalan ng katatagan o paghina ng lakas kapag naglalakad o tumatayo, subukan itong simpleng gawain sa umaga. Sa loob ng 30 minuto pagkatapos magising, kumain ng 2 buong itlog. Mas mainam kung isasabay ito sa isang pagkaing mayaman din sa leucine tulad ng cottage cheese o whey protein. Bakit sa umaga? Dahil pagkatapos ng mahabang tulog, ang produksyon ng acetylcholine ay natural na mababa. Ang mga motor neuron
ay mas bukas o receptive sa nutrisyon sa umaga. Sa madaling salita, ibinibigay ninyo sa inyong katawan ang mga building blocks na kailangan nito para ayusin ang neuromuscular command sa oras na pinakakailangan nito. Napansin nyo na ba kung gaano kakumpiyansa ang inyong mga hakbang pagkatapos kumain ng almusal na mayaman sa protina at itlog? Hindi po iyan placebo. Iyan ang mas tumpak na pag-andar ng inyong central nervous system. Ang choline ay hindi lamang sumusuporta sa kalamnan. Pinapabuti nito ang koneksyon sa pagitan ng inyong utak at mga binti. Kung kayo naman ay plant-based o hindi kumakain ng itlog, huwag mag-alala. Ang quinoa, Brussels sprouts at soybeans ay mga mapagkukunan din ng choline. Gayunpaman, ang pula ng itlog ang may pinakamataas na bioavailability. Ibig sabihin, ito ang pinakamadaling maabsorb at magamit ng inyong katawan. At hindi lang sa kalamnan, mahalaga ang acetylcholine. Ito rin ay may malaking papel sa memorya, pag-aaral at focus. Kaya't ang pagpapanumbalik ng antas ng acetylcholine ay hindi lamang nagpapabuti ng pisikal na kontrol, kundi pati na rin ng kaisipan, isang panalo para sa magandang pagtanda. Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang isa pang mahalagang kadena sa prosesong ito, ang daloy ng dugo at kung paano ito nakakaapekto sa lakas ng binti at ang isang pagkain na napakahusay magpabuti ng sirkulasyon na pinag-aaralan na ngayon bilang natural na lunas sa paghina ng isip at pagkapagod. Ang nabaluktot na hose, pagpapabuti ng daloy ng dugo gamit ang beets. Isipin ninyo na sinusubukan ninyong magtanim sa isang hardin, ngunit ang inyong hose ng tubig ay nabaluktot o may bara. Gaano man kaganda ang lupa o kasikat ang araw, hindi lalago ang mga halaman. Ganito po ang nangyayari sa loob ng ating mga kalamnan, lalo na sa ating mga binti. Habang tayo ay tumatanda, ang mga ugat at maliliit na daluyan ng dugo, capillaries, na nagsusuplay sa ating mga binti ay kadalasang kumikipot at hindi na gaanong nababanat. Kapag ang daloy ng dugo ay nahahadlangan o hindi na episyente, tatlong mahahalagang sangkap para sa paggana at pagkumpuni ng kalamnan ang napeperwisyo: paghahatid ng oxygen, transportasyon ng nutrisyon, pag-aalis ng mga dumi o waste products. Ang resulta, mga binti na mabigat, nangangalay o laging pagod. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring tahimik na sumisira sa inyong lakas kahit na sapat ang inyong protina at ehersisyo. Ang pangunahing kemikal na kumukontrol sa pagluwag ng mga daluyan ng dugo ay ang nitric oxide o NO. Ang gas na ito ay natural na ginagawa ng ating mga endothelial cells, ang panloob na lining ng ating mga ugat, na siyang nagbibigay ng senyales sa ating mga ugat na lumuwag para mas maraming dugo ang makadaloy. Ang nakakatuwa, ang produksyon ng nitric oxide ay lubos na naiimpluwensyahan ng ating dieta. At ang beets o remolatsa ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampalakas nito. Ang mga dietary nitrate na matatagpuan sa beets, lalo na kapag sariwa o ginawang juice, ay kinoconvert ng ating katawan sa nitric oxide. Ayon sa isang pag-aaral noong 2015 na inilathala sa Journal of Applied Physiology, ang mga matatanda na uminom ng beetroot juice ay nagpakita ng makabuluhang pagpapabuti
sa lakas ng kanilang mga kalamnan sa binti sa loob lamang ng ilang oras. Partikular na lumakas ang kanilang mga fast-twitch fibers, ang mga hibla ng kalamnan na kritikal para sa balanse at pag-iwas sa pagkahulog. Hindi po ito maliit na benepisyo. Sa mga totoong pagsubok sa paggalaw, tulad ng bilis ng paglalakad, pagsubok sa pagtayo mula sa upuan at pag-akyat sa hagdan, nakita ang malaking pag-unlad. Heto ang isang simpleng protocol na maaari ninyong gamitin. Mga 90 minuto bago gumawa ng anumang pisikal na aktibidad, uminom ng 250 hanggang 300 mililitro ng beetroot juice o kumain ng 1 o 2 katamtamang laking beets. Ito ay nagbibigay ng sapat na oras para ma-convert ang mga nitrate sa nitric oxide at simulan ang pagpapabuti ng vasodilation o pagluwag ng ugat. Gusto nyo pa itong pagbutihin? Isabay ito sa 20 minuto ng banayad na aktibidad tulad ng paglalakad, light cycling o dynamic stretching. Ang mismong paggalaw ay nagpapataas din ng produksyon ng nitric oxide, lalo na kung ang inyong katawan ay puno na ng dietary nitrates. Isipin ninyo na pinapalakas ninyo ang presyon habang inaayos ang pagkabaluktot ng hose. Ang ilang paulimantayin ay nag-aalala tungkol sa asukal sa beets. Ngunit kapag kinain bago mag-ehersisyo, ang benepisyo sa performance ay mas matimbang kaysa sa mababang epekto nito sa asukal sa dugo. Maaari rin itong i-buffer sa pamamagitan ng pagsasabay nito sa isang source ng protina o mga gulay na mataas sa fiber. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa sa mga hindi nauunawaang aspeto ng pagkawala ng kalamnan, ang pamamaga at kung paano kayang patayin ng isang grupo ng pagkain ang lihim na apoy na unti-unting sumisira sa lakas ng inyong mga binti mula sa loob. Ang nakatagong apoy. Labanan ang pamamaga gamit ang madahong gulay. Nariyan lang ito parang isang mahinang ugong sa likuran. Kahit hindi ninyo ito direktang nararamdaman, ito ay patuloy na gumagawa ng pinsala. Ang tinutukoy ko ay ang chronic inflammation o pangmatagalang pamamaga. Hindi tulad ng matinding pamamaga na nakikita natin kapag tayo ay nasusugatan, tulad ng pamamaga at pamumula. Ang chronic inflammation ay tahimik, sistematiko at unti-unting pinapahina ang paggana ng ating mga kalamnan, lalo na sa mga binti. Heto ang sinasabi ng siyensya: kahit sa mababang antas, ang chronic inflammation ay negatibong nakakaapekto sa lakas, koordinasyon at kakayahang magpagaling ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2020 sa Journals of Gerontology ang nagpakita na ang mataas na antas ng mga inflammatory marker tulad ng C-reactive protein o CRP at interleukin 6 o IL-6 ay may matibay na kaugnayan sa pagbaba ng muscle mass at lakas sa mga matatanda, kahit na ang kanilang diyeta at ehersisyo ay mukhang sapat. Ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan? Pinipigilan ng pamamaga ang mga mismong proseso na nagpapatakbo sa ating mga kalamnan, ang pagbuo ng protina, ang paglaban sa oxidative stress, at ang paggana ng ating mitochondria. Higit pa rito, pinapahina nito ang kakayahan ng ating sistema ng nerbiyos na epektibong gamitin ang mga hibla ng kalamnan. Kaya kahit nariyan ang kalamnan, humihina ang signal para i-activate ito. Ngayon, heto ang surpresang bahagi.
Ang isa sa pinakamabisang kasangkapan natin para patayin ang nagpapatuloy na apoy na ito ay hindi matatagpuan sa botika. Matatagpuan ito sa inyong lalagyan ng gulay. Pag-usapan natin ang mga dark leafy greens o madahong maitim na gulay. Isipin ninyo ang kale spinach, arugula chard, at maging ang ating mga lokal na yaman tulad ng malunggay kangkong at pechay. Hindi lamang ito masustansya. Ang mga ito ay makapangyarihang anti-inflammatory na pagkain. Naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng polyphenols, chlorophyll, magnesium at mga nitrate din na lahat ay tumutulong sa ating katawan na sugpuin ang mga landas ng pamamaga. Sa particular, ang flavonoid na quercetin na matatagpuan sa kale at mustard greens ay napatunayang direktang pumipigil sa mga inflammatory cytokine tulad ng TNF-alpha at IL-6. Ayon sa isang pag-aaral noong 2019 sa Frontiers in Pharmacology, ang regular na pagkain ng mga pagkaing mayaman sa quercetin ay maaaring magpababa ng mga marker ng pamamaga sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo, lalo na kapag sinamahan ng katamtamang ehersisyo. Ito ang isang simple at siyentipikong suportadong gawain. Isama ang hindi bababa sa isang buong tasa ng madahong maitim na gulay sa inyong unang kainan sa araw. Bakit sa unang kainan? Dahil ito ay tumutulong na itakda ang tono para sa regulasyon ng pamamaga sa buong araw na naaayon sa inyong circadian rhythm, ang internal na orasan na kumukontrol sa inyong mga hormone at immune response. Para mapataas ang pagsipsip ng mga fat-soluble antioxidant tulad ng vitamina K at beta-carotene, isabay ito sa isang source ng malusog na taba tulad ng avocado o olive oil. At para mapabuti ang digestion at nutrient absorption, lagyan ito ng kaunting katas ng lemon o apple cider vinegar. Mahalagang tandaan na ang mga pagkaing ito ay hindi gumagana tulad ng painkiller. Hindi ninyo mararamdaman agad ang epekto. Ngunit sa paglipas ng panahon, karaniwan sa loob ng 10 hanggang 14 na araw, maaari ninyong mapansin ang pagbawas ng pananakit, mas mabilis na paggaling, mas matatag na enerhiya at isang panibagong lakas sa inyong mga binti. Ito ang punto kung saan ang nutrisyon ay nagiging isang signal para sa regulasyon. Sinasabi nito sa inyong immune system, kalma lang, ligtas tayo. Itigil na ang apoy. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang bagay na madalas ay hindi napapansin ng karamihan, kung paano ang timing ng pagkain ay maaaring magpalakas o magpahina sa inyong lakas sa binti at paggaling ng kalamnan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Hindi lang kundi kailan. Ang kapangyarihan ng meal timing. Pagdating sa pagpapanumbalik ng lakas ng binti, ang kung ano ang inyong kinakain ay kalahati lamang ng kwento. Ang timing ng inyong pagkain ay maaaring maging kasing halaga, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ganito po iyon, kapag kumain kayo ng isang pagkaing mayaman sa protina, sinisimulan ninyo ang isang proseso na tinatawag na muscle protein synthesis o MPS. Ito ang biolohikal na proseso na ginagamit ng inyong katawan para gumawa ng bagong tissue ng kalamnan at ayusin ang nasirang kalamnan. Sa esensya, sinasabi ninyo sa inyong katawan, oras na para lumaki at lumakas. Ang problema, habang tayo ay tumatanda, ang signal na ito ay humihina
nagkakaroon tayo ng isang kondisyon na tinatawag na anabolic resistance. Dahil dito, ang ating mga kalamnan ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa protina mula sa dieta. Kaya kahit na sapat ang protina na kinakain ninyo sa buong araw, kung mali ang timing, maaaring hindi ito ginagamit ng inyong katawan sa pinakamataas na potensyal nito para sa paglago ng kalamnan. Ano po ang solusyon? Heto ang sinasabi ng mga pag-aaral, ang pantay na pamamahagi ng mga pagkaing mayaman sa protina sa buong araw simula sa almusal ay lubos na nagpapabuti sa paglago at pagpapanatili ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2000 ng University of Texas, ang mga taong kumain ng halos pare-parehong dami ng protina sa almusal, tanghalian at hapunan ay may 25% na mas mataas na rate ng muscle protein synthesis kaysa sa mga taong karamihan ng kanilang protina ay kinakain sa gabi. Bakit? Dahil ang bawat kainan ay nagsilbing isang natatanging pampasigla para sa paglago ng kalamnan, kaya nananatiling malakas ang signal sa buong araw. Higit pa rito, ang pagkain sa loob ng 30 hanggang 1 minuto pagkatapos ng paglalakad o magaan na ehersisyo ay maaaring magpalakas pa lalo sa epektong ito, lalo na sa mga matatanda. Ang panahong ito ay tinatawag na anabolic window, kung kailan ang inyong mga selula ng kalamnan ay pinaka-receptive sa nutrisyon at may kakayahang mabilis na sumipsip ng mga amino acid para ayusin ang mga nasirang tissue. Heto ang isang madaling sundin na protocol. Unang hakbang sa inyong unang kainan sa araw ay almusal, sikapin na kumain ng 30 gramo ng dekalidad na protina. Maaaring ito ay 3 itlog na may kasamang sinaute na spinach at lentils o isang mangkok ng Greek yogurt na may hemp seeds at seresa. Ikalawang hakbang, sa loob ng 1 oras pagkatapos ng anumang pisikal na aktibidad, kahit isang simpleng paglalakad, stretching o magaan na weight training, kumain ng isang merienda o pagkain na naglalaman ng parehong protina at complex carbohydrates. Maaari itong isang smoothie na may protein powder at saging o isang kainan ng quinoa beans at olive oil. Ang carbohydrates ay tumutulong na mas epektibong maihatid ang mga amino acid sa inyong mga selula ng kalamnan sa pamamagitan ng pag-promote ng insulin, isang hormon na nagpapabuti ng nutrient absorption. Ikatlong hakbang, huwag iipon ang lahat ng protina sa hapunan. Bagamat nakakatukso na gawing pinakamalaking kainan ang gabi, ipinapakita ng pananaliksik na may limitasyon lamang ang kayang iproseso ng inyong mga kalamnan sa isang pagkakataon. Karaniwan ay nasa pagitan ng 30 hanggang 40 gramo. Ang sobra ay maaaring maimbak bilang taba o gamitin para sa enerhiya. Kapag na-optimize ninyo ang timing at distribusyon ng inyong pagkain, hindi nyo lang pinapakain ang inyong mga kalamnan. Kinakausap ninyo sila. Hinihikayat ninyo ang inyong katawan na manatiling buhay, malakas at aktibo. Conclusion, pagsasama-sama ng lahat at ang inyong unang hakbang, kung umabot kayo sa puntong ito, na gawa nyo na ang pinakamahalagang hakbang, ang pagiging mulat at pagkakaroon ng kaalaman. Ngayon, alam na ninyo na ang pagbabalik ng lakas ng binti kahit sa loob lamang ng 12 oras ay hindi isang pangarap lamang.
Ito ay isang katotohanan ng pisyolohiya kapag alam natin kung paano makipagtulungan sa ating katawan sa halip na labanan ito. Balikan natin sandali ang 6 na konseptong suportado ng siyensya na ating tinalakay. Nitric oxide. Ito ang molecule na nagpapatakbo ng daloy ng dugo sa inyong mga binti. Ang beetroot, ang isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampalakas nito. Neuromuscular disconnection. Ang panghihina ay madalas sanhi ng mahinang signal, hindi ng pagkawala ng kalamnan. Ang leucine mula sa protina at choline mula sa itlog ay nag-aayos ng koneksyong ito. Chronic inflammation. Ito ang tahimik na apoy na sumisira sa lakas. Ang dark leafy greens tulad ng malunggay at pechay ang pamatay sunog. Anabolic resistance ang pagiging manhid ng kalamnan sa protina habang tumatanda. Meal timing. Ang pag-spread out ng protina sa buong araw ay ang solusyon sa anabolic resistance. Ang gut-muscle connection. Ang inyong dieta ay direktang nakakaapekto sa komunikasyon ng inyong utak at kalamnan. Ang paulit-ulit na tema ay ito ang inyong katawan ay idinisenyo para sa adaptasyon at nais nitong magpagaling. Ang hamon ay bigyan ito ng tamang mga sangkap sa tamang dami at sa tamang oras. Heto po ang kailangan ninyong gawin. Simple, malinaw at epektibo. Bukas ng umaga, simulan ang inyong araw sa isang smoothie na gawa sa beets. Magdagdag ng isang source ng protina tulad ng Greek yogurt o isang vegan na alternatibo. At pagkatapos ninyong inumin ito, maglakad ng 15 minuto. Sa ganoong paraan, handa na ang inyong mga daluyan ng dugo, lumalabas ang nitric oxide at nagsisimula na ang signaling sa kalamnan. Pagkatapos niyan sa loob ng 30 hanggang 10 minuto, kumain ng almusal na mayaman sa protina tulad ng 2 buong itlog. Ang siyensya ay napakalinaw. Kahit ang maliliit na interbensyon, isang sustansya, isang maikling lakad, isang tamang oras na pagkain, ay maaaring magdulot ng mabilis at nasusukat na pagbabago sa kung paano gumagana ang inyong katawan at sa inyong pakiramdam, lalo na sa inyong mga binti. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Ang lakas ng binti ay higit pa sa lakas. Ito ay tungkol sa momentum. At kapag ginamit ninyo ang mga kasangkapang ito, araw-araw mapapansin ninyo ang isang bagay na maliit ngunit makabuluhan. Hindi lang ang inyong mga binti ang lumalakas kundi kayo mismo. Mas nararamdaman ninyong kaya ninyo, mas masigla, mas matatag, at mas tulad ng dati ninyong sarili. Ang pagbabalik ng lakas ay pagbabalik ng buhay. Tandaan po ninyo, hindi pa huli ang lahat para pangalagaan ang ating katawan. Ito ang tanging tahanan na mayroon tayo at mayroon itong kahangahangang kakayahang magpagaling kung bibigyan lamang natin ng pagkakataon. Kaya't subukan po ninyo ang protocol na ito at tingnan kung ano ang mangyayari. Ang inyong katawan ay naghihintay lamang sa tamang hudyat mula sa inyo. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw tungkol sa inyong katawan at sa inyong mga posibilidad, paki-like, mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa inyong mga karanasan o tanong at mag-subscribe na po kayo sa channel na ito. At higit sa lahat, huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na maaaring makinabang din sa kaalamang ito.
Ang ating komunidad ay narito upang suportahan kayo na hindi lamang mabuhay, kundi umunlad at maging malakas sa bawat yugto ng buhay. Maraming salamat po sa inyong oras at hanggang sa susunod nating pag-uusap.